para sa lahat ng Panginoon, ng mga pagiging Panginoon, bayan ng iyong po sa ating Espiritu, pagpapagay na kaya ng Panginoon na po sa pagkakaroon, pagsugol, Panginoon, pagkakita sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po ng marami, inubuhay ka namin natin ika, kung namin siya ang walang iyong may salamat, sa pangalan ng Jesus, ang kapit sa atin. Amen. Lord, nagliliwanag po sa harapan, hindi ko yung mukha ko sa harapan. Sige po, pagayan natin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 13, Mateo Kabanatang 13, at ang mensahe ito ay pinagkakita po in the last day. So, walang S, in the last day. Matthew chapter 13, ang talata ay 36 to 43. Matthew chapter 13, 36 to 43. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag na po ninyo sa amin ang talinaga tungkol sa kanilang damo tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binihi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabubuting binihi ay ang mga tao kabilang sa kaharian. At ang mabalikan damo ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-ani ay katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay sinipon at sinusunod, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos sa lahat ng tao sa kanyang mga anghel at kunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat na naging sanhi at pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumagaw-gaw na tukol at doon ay manalangin sila at magalangin ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pagdinig. So, ang magkala sa kanyang salita. Binasa po natin ay pagpapaliwanag na ng Panginoong Jesus. Tawag sa parabol po sa talinghagan na ito, parabol of the weeds o parabol po ng masamang dumo sa likuman. At yes, ang Panginoong Jesus sa maraming pong pagkakataon ay siya ay nagturo po sa last days at even sa last day o sa araw po ng katapusan ng mundo, sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. I believe ang pinaka-earliest na pagtuturo ng Panginoong Jesus happens sa known as the Sermon on the Mount. Halimbawa po ang mulang beatitude na napanggit po niya sa Matthew chapter 5, verse 3, "Mapalad ang mga tao wala inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit." And then the last beatitude, so verse 11 and 12, "Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinapalatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." At sa Matthew chapter 7, ganito ang mga part of siya ng Panginoong Jesus. Verse 22 and 23, "Sa araw ng paghuhukom, the last day, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa iyong pangalan?" Verse 23 ng Matthew 7, "Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumawa ng kasamaan." So as early as the Sermon on the Mount ay nagturo po ang Panginoong Jesus patungkol sa last day. At yes, ang most popular palagay ko na matuturo ng Panginoon about the last days, even the last day ay Matthew chapter 24 and 25, known as the Olivet Discourse o
Sermon on the Mount of Olives, or Teaching on the Mount of Olives. At itong text natin ay sa Matthew chapter 13, ay sandwich, Matthew chapter 5, 6, 7, and Matthew 24, 25. Kung wala nasa gitna, itong Matthew chapter 13 na ating text, ito nga pong parable of the weeds. Now, ano po mangyayari sa huling araw, the last day? Una, mula po sa talata 39 to 40, what will happen in the last day, o sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon, sa araw ng paghukom, the end of the age, or the end of the earth, katapusan ng sanlibutan, katapusan ng history o kasaysayan ng tao. Verse 39 to 40. Ang kaaway, ang nagasing ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Verse 40, kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. The end of the age, of the end of the world. So, kung mangyayari sa araw ng paghukom, sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon kawasakan na ang buong mundo. Mawawasak ang mundo, at ang mundo ay mawawasak o hindi na po sa tubig, kundi through fire, through apoy. In Matthew 24, verse 29, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. Matthew 24, verse 29, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahon iyon, referring to the last days, nangyayari sa last days, magdidilim ang araw, which times the last day, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at payalanin ang mga kapangyarihan sa kalawakan or heavenly bodies. So this will happen sa last day. Masisira ang mundo. The earth will end. At paano ito mabawakas? Sa pamamagitan ng apoy. In 2 Peter chapter 3, verse 7, Pangalawang Pedro, kabanatang 3, bilang 7. 2 Peter chapter 3, verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at lupa upang tutukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom, the last day. Pagdating ng araw ng paghukom sa masasama. So how the world will end, this will end through fire. At mangyayari ito sa huling araw, sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Papansin niyo sa verse 6, binanggit ko na mundo ay winasak din to blood, to water. Pero sa second coming, sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon, ang mundo ay wawasakin through fire. Pamamagitan po ng apoy. So this will happen sa huling araw, katapusan ng mundo. Pangalawa, ang mangyayari po sa katapusan sa huling araw, the end of evilness. The end of evilness. O katapusan ng kasamaan. Verse 41 and 42. Pagkatapos ng anak ng tao, pag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel, na tipunin nila mula sa kanyang kaharian. That-i-respose ko rin po. Mula sa kanyang kaharian. Mr. Sass, pag hindi po never po, na hindi naghari ito sa lahat ng bagay, sa lahat ng even walang, sabihin natin, walang square inch na paghahari si Satan sa mundo ito, sa lahat ng likha ng Panginoon. Yes, naghahari si Satan sa mga unbelievers, pero yes, si Lord ba rin naghahari sa lahat, and even kay Satan. Yung siya, amen? So, again, pag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. In verse 42, iahagis nila ng anghel ang mga ito sa lumalagagdag na bugol at doon ay manangalit sila at mangangalit ang kanilang itig. So in the last day,
sa kanila kung nararanasan ko na sakit at hirap. So yes, the end of evilness ay magaganap sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. So sa buhay nito, habang tayo po ay nandito sa buhay nito, habang di pa dumadating na kapusan ng mundo, we are living in this day na napapagpag po ng kasamaan. Evilness will always be in this life. Hanggang hindi pa dumadating po ang Panginoong Jesus. Habang tayo nasa buhay nito, we live in this world that could lead us or could tempt us to sin. Nang tayo ba'y matuksok sa pagkakasala, pero sabi sa iyo katabi, ingat. So habang tayo nasa mundo ito, hindi po tayo accepted, no, na maranasan natin ang kasamaan ng mundo ito. Hindi po Kristiyano na tayo, hindi na tayo may mararamdaman ang kasamaan ng mundo. Kuya, no? Bakit mga marami ng mga kababayan sumusubok sa bahay? Kaya sila naman bumalik-balik ng pera. So, kahit ang pinakamabuting tao sa kalatang mundo ito, those still suffer because of the evilness of men. At hindi nga po ito matatapos o kasamaan ng mundo, matatapos lang po ito sa huling araw o sa araw ng huling pagbabalik ng Panginoon. Remember Matthew chapter 18, Matthew 18 verse 7. Mateo, Kabanatang 18, verse 7. Kahabag-habag ang daigdig. Akin po, kahabag-habag ang daigdig, Matthew 7. Sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso. Meaning, tukso will always be here. Sinasabi dito na mahulog tayo dahil sa tukso, ha? Mga hindi natin. Kahabag-habag ang daigdig, sa dami ng mga tukso nagiging sanhi ng pagkakasala, hindi na maiwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So, we are living in this world, nababatbat ng kasamaan, nandito ang lahat ng sarili pagkakasala, nandito ang tukso, yun sa dapat tayo ng pagtingin. Mag-ingat tayo bilang makamahan ng palataya. And let me give you ilang means, no? Paano natin iingatan ang mga sarili na tayo po ay hindi magkasala. Pero kung gusto nyo maging perfect, talagang pinaka-perfect place para hindi magkasala, so hindi ka doon to be in heaven. Pero habang nandito tayo sa mundo ito, nandito lahat sa hindi pagkakasala, nandito po mga tukso, and so we have to be tayo po ay mag-ingat. Pero let me give you practical means, no? Para natin iiwasan ang ating tayo ay magkasala. SLFC, one is all of the Lord always. Laging galang, laging pagkitagan, laging lagi natin tayo magkaroon ng banal na nakakot sa Panginoon. All of the Lord. No, kasi minsan, iisipin natin lagi na tayo ay nakikita ng Diyos. No, sabi minsan, may nagkaroon sa dati. Pastor, paano po pagkagawin ko? Gusto ko kumain, pero hindi ko magawa. Sabi ko, karinig ko na yan. Hindi ko siguro si Pastor, paano po pagkagawin ko? Laging isipin na hindi tayo ng Diyos. No? Personally, napaka-effective din. Laging umiisip na nakikita ako ng Diyos. Pag ako po ay dadaan sa isang video, sabihin ko, ay isip ko na may susunod lang ako ba? No? Pero ayun na wala naman. So, I think, really ko rin naman. So, yun na. Hindi ko alam mo, pwede. Ay, hindi ko pwede. Nalasipin ko. Hindi ko, no? Lagi lang natin isipin. Naririnig tayo, nakikita tayo ng Lord. So, honor the Lord always. Pangalawa is love His word. Love His word. Ngayon, mataas ang cholesterol ko, mataas ang ganito ko, mataas ang ganyan ko, no? Kasi sabi nila, nakakataas ko sa pag-iisip. Pero kapag bugilig mo, hindi mo nakaka-hyper pag bugilig sa So, love His word. Let that hand, no, minister to your fellow believers. Minister to your fellow believers. Pag-ikot tayo sa isa't isa, gamit ang ating mga kanya-kanyang kakayahan. And then, for let us see, come to church fellowship, come to church gatherings. Alam niyo po, I always comment, no, kaya ako pupunta lagi dito sa Sion, kahit ako po mag-iyo. Hindi ko po nag-release na pupunta
lalo na ako na-encourage nung nagsimula tayo ng worship, ng Sunday worship service to. Kasi yung mga regular na pumupunta na nakikita din ng Sunday, sila yung mga regular na pumupunta sa weekdays. So yung nakikita, no? Pumunta na sila ng weekdays, may say, Pastor ba, hindi pa sila aatin eh, nagpulang naman sila, nasa trabaho naman sila. Tayo sa subdivision, sama-sama. So, I was really surprised na even on Sundays, lalo na yung pagkakaroon ng Sunday Tony, sinasabi na bawang ko ipa ng sila at karitay siya. At as far as I can remember, since we started sa buhay namin ng Sunday, hindi pa siya pumilipa. At she's making boundary ng sila at Tagaytay. At umaatin na siya ng Wednesday, umaatin na siya ng Saturdays. No? Dati, consistent ako sa Tagaytay, sa Baker, ngayon bawasan na tayo schedule ko sa Thursday, nakapalitan ng Tuesday and Thursday. So, madalas nang gusto talaga pumunta ng kasi nakapagpunta ko doon Tuesday, Wednesday, Saturday. Minsan ginagawihan ko sila ng Friday. Ginagawihan ko ng Friday kasi nahihiya ako hindi pumunta dahil sila pumunta talaga. And you know, yung pinupuntahan, yung inabilan nila, last week yun. So, ibig sabihin, no, pag last week nila, pag may gawain, talaga siguro, hindi kumakain sila ng mabilis para maka-attend sila ng gawain. Yes, talaga magkakaroon sa ulan ng kaya dahil na even Sundays ay nakakasama sila. So yan, we are living in this world na nandito ang lahat ng puso, nandito lahat ng kasmaan ng sariling pagkakasala. So, let us all the Lord always love His Word, minister to one another, at yes, come to church of the gathering. So, you and I, sa buhay nito, tayo nabubuhay na nandito sa buhay ito na saan nandito po ang puso. Alam natin na kapag tayo ay malayo sa gawain, ibig sabihin, kapag tayo ay malayo sa gawain, malapit tayo sa puso. Kalagyan dito malapit tayo sa puso. Tingnan mo sabi ng Hebrews chapter 10, very popular na talata. At ginagamit ito to encourage na tayo ay tumalo sa gawain. Pero napansin natin, na-connectado, kinonect ng author ng Hebrews ito sa last day. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews 10:25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagpipipon dahil ginagawa ng ilan sa halip para kasi natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Last day. So what will happen in the last day? So una, the end of the age, the end of the earth, mawawasak ang mundo, matutupok itong mundo ito sa pamamagitan ng apoy. Pangalawa, what will happen in the last day? The end of evilness, matatapos ang kasamaan ng mundo, matatapos ang kasamaan ng tao, matatapos ang kasamaan ni Satan dahil sila itatapon sa nagagagal ng apoy. Pero, at doon sila ay nananangis at magagalit ang kanilang mga ibig. Pangatlo, pamuli, parang bulis ko, nakapit ko yung oras. Pangatlo, pamuli, na mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon in the last day, the endless of righteousness. The endless of righteousness. Kung evilness will end, ang righteousness naman ay mananatili ng walang hanggan. Sa pagkakataon ito, perfect righteousness na. Dahil wala na sa ating pagkakasala, dahil tatapon sila sa pinagkakataon ng impyerno, sa bagong langit, sa bagong lupa, wala nang kasalanan. So, endless of righteousness. Verse 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa
kaharian ng kanilang Ama. So yes, what will happen in the last day, the endless of righteousness. Again, sa pagkakataong ito, hindi na ito matuwid, kundi perfectly matuwid. Wala nang kasalanan, wala nang pagkakasala, dahil wala na usagi ang pagkakasala. Habang nandito tayo, sa mundo ito, kung saan nandito ka sa iyong pagkakasala, yes, even we are in this life, nandito sa iyong pagkakasala, in fact, itong dalawang ito ay pagkakasala. Ang kalooban pa rin ng Panginoon sa atin ay to be holy, to be righteous. Yes, we cannot be perfectly righteous in this life, but we are commanded to be holy because our Father in heaven is holy. Mababasa natin sa Sermon on the Mount at binanggit din ni Peter sa kanyang sulat. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. See, ang Lord na hindi magbababa ng standard niya. Kahit alam niya na hindi tayo makakakomply. Ang turong Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa ng katawang tao, hindi ba ang standard? Ang Panginoong Jesus ay ginawa niya perfectly ang kalooban ng Ama. Again, hindi substandard, kundi perfectly He obeyed the Lord. And so as we live in this life, habang di pa dumarating ang kawakasan ng mundo, still, ang tawag sa atin is to be holy. To be holy, to be like Christ. Kaya nga pagmamahalan natin sa isa't isa, kaya nga ang devotion ngayong umaga, ngayong araw, na magmahalan tayo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Alam nito, so we cannot really give that love to one another. This is how the Lord loves us. Kung siya amin, pero ito, gusto niya. Hindi siya nababa ng standard. Yes, sa buhay na walang hanggan, sa araw ng muling kapabalik ng Panginoon, there will be endless righteousness. Perfect righteousness na dahil wala na ang kasalanan. Sabi nga nila, yung ginagawa natin sa buhay na ito ay pagsasanay. Yung pagbubuhay kabanalan, yes, napakahirap magbuhay sa mundo ito ng banal, pero we shall all practice. Pagsasanay natin sa buhay na wala nang gano'n saan, wala nang pagkakasala. We will live perfectly righteous. Pero wala pa tayo. And so, sanayin natin ang ating mga sarili habang mabubuhay tayo sa mundo ito, masanay tayo sa buhay kabanalan. By practicing, must be for disciplines, by practicing what I shared in the Savior as you can see. As you know, tapos, sa 2 Peter chapter 3, pangalawang Pedro, kabanatang 3. 2 Peter chapter 3, simulan ko pumasahin sa verse 7 hanggang 13. We read kanina yung verse 7, pero reading again. 2 Peter chapter 3, verse 7, sa pamamagitan din ng salita ng iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng pagbubuo at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya na akala nila, pangako ng Bishop Babalik. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyo, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ang pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ubong, matutulog ang araw, buwan, matutuwid, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na natin ito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mabuhay kayo ng may kabanalan at sikapin
magsikap kayo na maging may kamanalan at sinabi ninyong maging makadiyos. Di ba aking sinabi maging makadiyos? Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang pagaling dumating ang araw ng kalangitan, ulit ay matutubo, at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghahalian at katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. So why we should live in righteousness habang hinihintay natin ang araw ng pagbabalik ng Panginoon kasi meron siyang pangako sa atin. Ang bagong langit at bagong lupa. Kung saan tayo mamumuhay ng perfectly righteous. May mga nagsasabi parang boring ang kasalanan kasi wala nang challenge, wala nang pasaway. Hindi tayo napagod sa pagsasaway. Hindi nga pag nag-isipin na tayo ay pinagandaan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan kung saan wala nang sakit, wala nang hirap. But yes, ang talaga na nagpapasakit na loob natin ay kasalanan. So here we end how the world at yung mangyayari po sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, the end of this age, the end of the earth, the end of wilderness. So tayo na excited, hindi ba matatapos ang kasamaan ng ito, kaya mag-ingat tayo, masahin tayo sa pagdalanan, and lastly, the endless of righteousness. Panginoon, muli, tunay nga Lord, maraming salamat na riyan ang iyong salita, Panginoon. Hello po, we admit, Panginoon, na kung iisipin lang namin ang nangyayari sa aming paligid, we are moving forward, Lord, sa pangako mong buhay na walang hanggan, sa bagong langit at bagong lupa. Opo, Panginoon, wala po kayong ginawang pabiligtas sa amin, Panginoon. Kaya nga po, hindi lang po kami ma-stress sa mga bagay-bagay na i-stress namin, kundi ma-stress kami sa lahat bagay, Panginoon. Dahil ang buhay na ito ay napapagpag ng kasamaan, Panginoon. At so napapagpag ng kaguluhan. Ngunit salamat, Lord, hindi po kami nakabubuhay na walang pag-asa, Panginoon. Hindi po kami nakabubuhay sa mundo ito, Panginoon, na makakaranas ng Panginoon ng kaguluhan, walang kapayapaan, walang kaganakan, walang pag-asa, Panginoon. Dahil meron kayong pangako sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Balik ko po, matatapos ang mundo ito na nakabulok, napapalitan mo ng bagong langit at lupa, Panginoon. At po, Panginoon, matatapos ang kasamaan ng tao, kasamaan ng auto ng wickedness, Satan, at kanyang kampong, Panginoon, sapagkat itatapos mo sila sa nagkatagal ng apoy ng gobyerno, Panginoon. At po, Panginoon, mananatili ang mga anak ko na niligtas mo na nagaling na lamang na ibigay mo yung anak si Jesus at mananatili sa buhay ng hanggan kung saan, Lord, wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng kasalanan, Panginoon. At gaya ng sinabi mo sa iyong salita, Apostle Peter, habang naghihintay kami, Panginoon, sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus, kami, Panginoon, ay magsanay, magsikap, mabuhay ng mga kabanalan ng mga Diyos. At salamat po, Ama, batid mo, Diyos, ang mga hamon, batid mo, Diyos, ang mahirap, ang mahal na danasin, Panginoon, laban sa puso, laban sa pagkakasala. Kaya muli ang aming Panginoon Jesus ay tinusuri sa tuloy ito tao, Panginoon. Lord, salamat, kaya kayo ibigay sa amin ngayon sa Espiritu, kaya kayo ibigay sa amin ngayon sa salita, kaya kayo ibigay sa amin ngayon mga pangako, kayo ay nagputo sa amin ang itong mga gawain, Panginoon, upang Panginoon kami ay magmalakasan, upang kami, Panginoon, ay magmahalahanan, upang kami ay magtatag na makinintay namin ang muling araw, ang araw ng muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Salamat po sa marami, ano po may amin na nakilala ko sa isang dalangin mo may pasasalamat.